Nakalutang ba siya nung nakita nyo? Ang lumulutang po ay yung ano lang, dulo na kulay pula. Itong pinaka Parang antina fin. po. May antena siya. Opo. So, nung nasa bangka nyo, dumunta kayo sa beach, sa Dalampasigan, hindi naman pinagkaguluhan to ng mga nag-uusyoso. Kung ano yung Pinagkaguluhan nga po. Ayun. Tuloy na sisi ako, sabi daw, bomba daw. Bomba Oo, na, eh. pinasampa pa. Sino ang nag-report sa munisipyo o sa pulis? Itong dalawa kong kasama, inutusan ko. Okay. Pero bumalik po sila na walang kasama kasi sabi nila, nahiya daw sila. Oho. At baka daw wala pagalitan lang kasi baka ano lang, walang kwentang bagay. Ito pong H-1 submarine drone, kasing haba po nito 12 feet, ay galing sa isang kumpanya sa aking pagkasaliksik na nakabase sa Tianjin, China, na inorganisa noong 2013. At kaya H1, i-correct niyo ako mamaya, ay dahil ang tawag po sa kanya ay Haiyi or Sea Glider. So, Mr. Valenzuela, Diyos maray na aga. December 30 po, 30. alas 6 ng umaga. Mag-deliver po kami ng isda papuntang San Pascual, bayan ng San Pascual. Nadaanan po namin yung kala ko po ay ano lang, buya-buya lang na ginagamit ng mga mangingisda bilang tanda. Nung nalapitan na namin, nakita ko po na may malaki palang katawan. Kaya binalikan ko po. At nung sinampa na namin, sabi ng kasama ko, bomba pala. Teka muna, bumaba, nakalutang ba siya nung nakita nyo? Ang lumulutang po ay yung ano lang, dulo na kulay pula. Itong pinaka Parang antina fin. po. May antena siya. Opo. Okay, nakalutang. Okay, tapos? Yun, napasampa na po namin. Diretso po kami ng bayan ng San Pascual. Pinapihan nyo ng bangka nyo. Buti nagkasya sa bangka nyo. Kasya po kasi medyo malaki naman bangka at saka hindi naman po ganong kabigatan. Pero ang mga ilang kilo sa tingin mo? Siguro nasa mahigit 100 siguro. 100 kilo. So mga 4 na banyerang isda yun. So sinampan nyo, wala kayong kargang isda, balik kayo sa Dalampasigan, sa San Pascual. Dalawa lang kayo, sir? Bali 3 po kami. 3. Yung pangatlo ay si Ginoong? Si Jeric Arojado. Hindi kasama ngayon dito, no? So pinagtulungan nyo, hindi kayo natakot nun? Hindi pa po kasi hindi naman namin alam kung ano. Yung kinukwento ko na parang meron siyang kadenang maliit na kulay dilaw. Nakakita kayo nun? Wala po. Wala siya. Siguro natanggal kasi sinasabi nila yung kadenang ganon na maliit na chain, tanikala, ay pag hinila ay sasabog. Hindi kayo nangambang ganon? Wala po. Anong unang sa isip nyo? Iuwi itong ganito? Yung nasa isip ko po, parang buya-buya lang o parang wala lang sa amin kung ano ito. Ano yung marka na nakita nyo? HY119. HY119. Ayun. Merong mga markings na kung anong hindi nyo maintindihan na letra? Wala po. Wala. Okay. So wala kayo narinig na ugong? Walang ganon? Wala po. So binuhat nyo lang. Ganong kalayo sa bayan ng San Pascual yung pinagkakitaan? Estimate ko lang po siguro mga 1 milya siguro. O mga kalating milya galing Iniwaran papuntang San Pascual. So malapit na sa beach? Malapit po sa Isla Iniwaran. Okay. Tapos, hindi siya nakasadsad sa baba? Hindi po kasi medyo malalim. So nakalutang siya sa gitna? Nakalabas lang yung antena? Ganon? Opo. Ganon kahaba yung antena? Mga
Mga 3 roller siguro. Ang 3 haba. feet, 3 roller. So, buong buo yun, sinampan nyo, dinala nyo sa bangka, pumunta kayo sa Dalampasigan. Pagdating sa beach, anong ginawa nyo? Hanap ng pulis o Hindi po, ano? diretso po kaming bayan para ibinta yung isda. May Eh, isda po kaming dala. paano yung drone, yung submarine? Iniwan nyo lang sa bangka? Opo. So, wala naiwan sa bangka na ano? Hindi nyo pinagkatiwala na bantayan nyo muna yan. Baka kung ano yan, ha? Wala, ganon. Di ako po ang nakabantay, sila Ikaw. yung nagbinta ng isda. Binenta nila yung isda. So, naiwan ka. Sino ang nag-report sa munisipyo o sa pulis? Itong dalawa kong kasama, inutusan ko, Okay. pero bumalik po sila na walang kasama kasi sabi nila, nahiya daw sila Oho. at baka daw wala pagalitan lang kasi baka lang, walang kwentang bagay. Kaya sabi ko, So, hindi sige. kayo nag-report sa pulis? hindi po, bumalik po kami ng Iniwaran. Walang Coast Guard doon? Walang istasyon ng Coast Wala Guard? kasi maaga-maaga pa po, wala pa Pero may ganong istasyon tao. talaga ng Coast Guard doon, meron. Meron po. Wala kayo nakitang kawani ng Coast Guard? Ewan ko po sa inutusan kong dalawa kasi Ito, nung nasa bangka nyo, dumunta kayo sa beach, sa Dalampasigan, hindi naman pinagkaguluhan to ng mga nag-uusyoso. Kung ano yung huli nyong isda. Ba't ang nakita po ito sa beach nung binalik na namin. Oo. Bali, inuwi pa namin para sa mga barangay official. Binuhat nyo, dala-dala nyo sa barangay. Wala, hindi ko pa namin ginalaw sa bangka. Okay. So yung tao, hindi pinagkaguluhan yan. Pinagkaguluhan nga po. Ayun. Tuloy na sisi ako, sabi daw, bomba daw. Bomba Oo, na, pinasampa pa. Oo, medyo delikado nga. So, hindi ka kinabahan. So, kailan ka nakakita ng opisyal ng barangay, pulis, kagawad? Wala kang nakausap? Di, meron po, yung barangay official. Sila po ang pinicturean po nila at saka isinin sa PNP police. Tapos na-confirm nila na PNP ng Iniwaran, ng San Pascual San po. Pascual. Na-confirm nila na pala, drone. Yun sabi ng kung pwede, sabi ng police kung pwede daw, ihatid ko na lang po sa bayan ng San Pascual ulit pabalik. So, sakay uli sa bangka. Opo. Nakikita mo yung mikropono mong yan? Yan, may ilaw na pula. Yan, may ilaw na pula yung mikropono. May ilaw di ba ang pula yon? Yung drone, nung nakita niyo? Wala po. Na. Ayun. So, binalik niyo uli sa bangka. Balik uli kayo ng San Pascual. Opo. Pinabalik ng pulis. Hindi kayo tinulungan ng pulis na buhatin yan? Hindi tinulungan po kami. Sa patrol, sinakay. Nakapunta na kayo sa bayan, sakay uli sa patrol, balik uli sa bangka, punta ng San Pascual from Iniwaran. So, punta na tayo ng San Pascual. Sino naman ngayon nakaharap niyo sa San Pascual? Kayo ulit 3, no? Di bali, dalawa lang po kami na magkasama na itong si Arojado. Yung Kasama ko. wala dito, nagbenta ng isda yung isa. So, balik kayo sa San Pascual. Saan naman kayo nagpunta? Sa istasyon po ng polis. Okay. Sino nakaharap niyo doon? Andito yung hepe ng pulis ng San Pascual. Opo, si Major Albania. Siya nakaharap mo. Opo. Anong sabi mo sa kanya? Turnover nyo na to? Sabi ko, sir, daw ay may nakita kaming alam na pala niya kasi Tinawag na. tinawag na ng barangay official. Let me continue this with Major Albania. No, nakaharap mo tong dalawa, tinurn over sa iyo. So, ikaw na may custody noon. Inuusisa natin yung chain of custody rito. So, ikaw na may hawak. Natumawag ka na sa PD, tumawag ka na saan, marami ka nang tinawagan nun. Yes sir, good morning po sir. Bali po sir, nung around 2 o'clock sir, may na-receive po kaming information na meron daw sir na kuhang
submerged object sa area po ng Iniwaran, Barangay Iniwaran. Isla po ito sir, island barangay po sir ng San Pascual, Masbate. Then after po nun sir, pinano ko po dito, pinano ko po sa station, pinapunta ko po sila ulit. And then pagpunta po nila sa ng station, di pa nila sir dala yung ito sir, yung submerged object. Drone, iniwan lang nila sa bangka. Yes sir, pero may bantay po sir, And then nagtataka ka po kasi ako sir, nung pagdating kala ko po sir dala. Ang sabi nila sir, mabigat daw sir, kaya yung tama sir, yung tropa ko sir andun sir sa sentro. Pinakontak ko na sir, napuntahan. And then dinala na po sir sa station na ano ko sir, na 4 sir ang nagbuhat sir. Opo, sir, Apat na pulis. 4 katao sir. Sila sir ang nagbuhat din sir. Tinulungan sir ng pulis. Mabigat, di ba? Kung 4. Opo sir. Oho. Pero sila sa dagat, nakuha nila, 3 lang sila. Yes sir. Oh. And then after po nun sir, nag-report po ako sir kay Provincial Director po sir na meron pong submerged object na na-discovery po dito sa bayan ng San Pascual. Protocol nito is report to your higher headquarters, and then higher headquarters na ang bahalang mag-coordinate sa Philippine Coast Guard, PNP Maritime, or Philippine Navy. Tama po ba yun, General Dizon? So, Sir. Bali po sir, dumating po sir yung EOD galing pong Legazpi ng around 11 PM po sir nung date din ng December. Yes sir. Teka, alas 2 tayo nagsimula. Yes sir. So, nakadating alas 11 11 ng gabi. ng gabi sir. Agad-agad sir na pinapuntahan sir. And then sir, pagdating po nila sir, nag-conduct po sila sir ng rendered safety procedure sir dun sa object. And then binalutan po sila sir nila yung antena ng aluminum foil. Kasi po sabi po nila, as per coordination nila sa mga counterpart, yung antena daw po yun sir ang dapat balutin kasi possible na nagbabato pa ng location ng tracking, yun po ang tracking device. Kung meron mga sensitive information, hindi mo na kailangan banggitin dito. Yes sir. Sorry po. And then after po nun sir, sinilip-silip nila po sir yung area kung mayroon po nagbi-blink na kulay May salamin yan na bahagi na see-through. May maliit na portion niya. Nakita mo yung kanyang kasukasuan doon sa loob. Nakita mo yan? Yung nasa dulo po sir, mayroon po yun sir. Ang sabi po yung may butas na po kasi yun sir. Ang sabi po nung EOD sir na yun daw po sir ang lagayan ng propeller. Kaso wala na po yung propeller nung nakita po yun. And then yung butas po. Balikan kita, Mr. Valenzuela, pati yung kasama mo. Wala yung propeller. Nung nakita nyo yan, wala nang propeller o baka natanggal, nalaglag. Wala talaga. Alam mo yung propeller, parang ventilador o yung propeller ng inyong Yanmar na sa bangka. Parang ganon. Wala po akong Wala na. napansin. Wala na siya. Kasi ano yun yun yung nagtutulak sa kanya para umandar. Yung propeller. Parang yung propeller ng ng bangka. Wala Po. Pero butas yung likod. Opo, may butas. Yung sinasabi kong parang may salamin, nakita niyo yun? Yung kita yung loob, sumilip-silip din kayo doon, ganon. Parang wala man ako nakita na Pero nagsilip-silip din kayo doon sa butas. Silip-silip Opo, yung sinilip po namin, yung mga parang mga Oo. fuse, yung mga wiring. Hindi nyo ginalaw Hindi po. later on. So, ang nag-turn over sa Navy is the San Pascual Police. Negative po sir, yung ating EOD K9 na po ang nag-turnover kasi sila po yung conduct ng safety procedure. So, ibig sabihin, sir, kinuha ng EOD natin at dinala sa Legazpi. Affirmative sir. Saan sila kayon? Sa track po natin ng PNP po sir. By truck na, tapos Opo. niroro na. Opo. From Puduran sir. Puduran Albay to regional head. And when was this? The following day, December 31. Magkadugtong na po yun sir. Tumawid na po ng from 30 to 31 sir yung travel po nila. Alas 11 ng gabi kasi. So, the following day na yan. Opo sir, 31. Okay. Thank you, General Dizon. General Cabal, any efforts coming from the PNP Maritime Group?
Good morning, sir. Sir, upon receipt of the information, actually, sa news na lang namin, sir, nalaman at since PRO 5 took custody of the item or the submersible drone, we were no longer, we did not exert any effort because yung the shortest possible time na pwedeng mai-transfer, sir, sa Navy since they have the technical expertise para ma-check kung ano po ba, sir, yung capability, kung ano po ba yung mga nagawa niya. So, with respect to the maritime group, sir, we did some research as to how did this came about sa atin. At the same time, were there similar incidents in the past? At upon further research, we found out that there is also the same incident that happened not in our country but in Indonesia. That was last 2020. We'll go later that. Dito muna tayo sa simula nung sa mangingisda, nahawakan ng pulis. Dito muna tayo sa chain of custody, and then lilipat tayo mamaya sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard, and then the other agencies, National Defense and DOJ. So if my Mr. other Chair. colleagues would like to provide follow-up questions to the resource persons previously asked, go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Actually, if the Chair will allow, gusto ko pong i-follow up kay General Cabal. Kung may previous incidents katulad po nito, bukod sa Indonesia, dito po sa ating bansa at dun po sa paunang research ng PNP Maritime Group, kung napag-alaman nyo po kung commercially available din po yung drone na ito, Mr. Chair. Ma'am, actually, this is not a commercially available drone, but there were similar incidents in the past. Actually, last year lang din, sir, ma'am, that a boy was recovered in the waters of Catanduanes. So, yung boy naman na yon is may mga markings ng American company. It was from an American company that used to undertake scientific underwater ocean explorations. So that boy was also delivered to the US Navy. So meron po kasi tayong mga US Navy personnel dito na na we were able to and Philippine Navy was also privy to that because they were the one who coordinated, I think, with the US Navy based in Zambales. And Mr. Chair, General Cabal, yung naunang recovery in the past ng similar drone, yung buya dun sa Catanduanes, that was the only other previous incident. Tama po ba dito sa ating bansa? Yes, ma'am. Salamat, sir. And nung sinabi nyo na hindi commercially available itong drone na ito, ibig sabihin usually saan po siya na-procure? If it's not a commercial drone, paano niyo siya i-describe? Anong klaseng drone po siya, Mr. Chair? Ma'am, doon sa research map po namin is basically it came from China. So it is a Chinese-made submersible drone. So basically sa ating commercial enterprises, wala namang gumagamit ng ganitong submersible drones. That's why we surmised that this is not commercially available but of a military grade or scientific for purposes. Salamat, General Cabal.